So ayun na po mga kababayan, no? Senado galit na po dahil sa kapabayaan po ng administrasyon. At hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin po, no, na sinasabi nitong nasa Malacanang, lalong-lalo na po itong si Aling Claire, na hindi pa po apektado ang ating pong bansa sa crisis na nangyayari ngayon dahilan sa giyera sa Middle East. Pero hindi po tayo mga buta, hindi po tayo mga bingi. Kitang-kita po naman natin kung ano po talaga ang totoong nangyayari. At marami na rin po ang gumawa po ng ilang protesta na mga jeepneys, association, dahil nga sa hindi na po nila kaya yung pong ang laki po ng pag-increase po ng diesel, ng gasolina at iba pa na langis mga kababayan, no, na talagang masakit po ang nangyayari ngayon dahil sa halos wala na pong kikitain po ang ating pong mga drivers po mga kababayan na naghanap buhay nga po para po sa kanilang pamilya, pero ang nangyayari po ay hanggang pambilin lamang po nila ng diesel at gasolina ang kanila pong kinikita. Kaya ay naglikramo na nga po sila sa administrasyon. Pero itong administrasyon ay patuloy po, no, na ay parang walang direksyon po. Hindi po nila alam siguro kung ano po ang kanilang gagawin. Kaya ay sinasabi po nila na hindi po apektado ang bansa sa nasabi pong krisis. Kaya ito na nga, no, ang Senado mismo hindi na nga po nakapagpigil. Galit na po mga kababayan. At ito, panoorin po natin si Senador Loren Legarda. Hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, o sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair no, ni Senator Pia. Ito talaga yung masaklap ngayon, no, na nangyayari sa administrasyon mga kababayan. Basta para po sa mga mamamayan ay parang uod po mga kababayan yung pong kanilang mga aksyon na gagawin. Pero pagka patungkol po doon sa kalaban po nila, lalong-lalo na po sa mga Duterte, ang bilis po umaksyon mga kababayan. At ang bilis pa gumawa ng mga imbentong mga ebidensya kuno laban po sa mga Duterte mga kababayan. Pero pagka para po sa atin po ng mga mamayan, yan mismong si Senador Loren Legarda na po ang nagsasabi, di ba? May hiningi po sila, hindi po inaksyonan kaagad. Biruin mo yan mga kababayan, no, kung gaano po itong administrasyon ngayon. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi nyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi nyong kailangan ng congressional... Ang Senado pa talaga ang parang kanilang sinisisi. Mga kababayan, grabe itong talagang administrasyon na ito kung maghanap po ng palusot para lamang po, no, mapagtakpan po yung kanilang mga ginawa po ng mga hindi maganda para po sa bayan. Yan, mismong si Senador Loren Legarda na po ang nagsasabi mga kababayan. Approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important
na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Ako, Kung anong pamumulitik ang Ayun. ginagawa na naman ng sekretary nyo. grabe talaga mga kababayan. Talagang tumpak na tumpak at yan sana dapat ang ating mga mamabatas na aksyonan nila kaagad. Basta mayroong mga hindi magandang ginagawa dapat aksyonan po nila. Dahil po sila ay binoto po ng mamamayan. Niluklok po dyan para po mayroon pong aaksyon sa mga problema na mangyayari po sa ating pong bansa. Lalong-lalo na po kung ang apektado ay ang mga mamamayan, mga kababayan. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. No? So, When did you give the letter, ha? Kasi, alam nyo, hindi Grabe, pwedeng galit tinuturo talaga. nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig Yun. kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito, ha? Hmm. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yon. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Yung mga kababayan, sana ito pong ginagawa ngayon ng Senado, yung pong pag-alma po nila dito po sa administrasyon, tuloy-tuloy po. Huwag po yung ganun lang po pagka ilang araw ay manahimik na naman, di ba mga kababayan? So wala din po. At hindi po aaksyon talaga itong administrasyon kung ganun po mga kababayan na maingay ka ngayon pagka bukas wala naman, di ba? Dapat ay talagang aksyonan po nila at talagang mag-ingay po sila dyan para po ay itong administrasyon aaksyon po dahil makikita po niya na parang umaalma na po itong mga nasa Senado o itong mga mambatas, mga kababayan dahil sa kanila pong mga kapabayaan. Sana po itong ginagawa ngayon ng Senado tuloy-tuloy po ito. Huwag po maparehas po doon kay Rapi Tulfo na ang tapang po doon po sa PCS of mga kababayan. Pero kinabukasan po wala na po, tahimik na. Sana po hindi po mangyari na ganun po at tuloy-tuloy po nila na tumbukin po itong administrasyon para po talagang makita po natin kung ano po talaga ang maging solusyon po nila dito sa nangyayari po na crisis po sa ating buong bansa. Dahil talagang hindi lamang po isang tao, kung hindi ay halos buong mamamayan po ngayon ang apektado po sa nangyayari ngayon. Dahil sa biglaan po na pag-increase po ng presyo po ng diesel at gasolina at iba pa na mga langis po mga kababayan. Gusto nyo Holy Week magtrabaho tayo dito Yan. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto Yan. hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero huwag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Yun. Isa pa rin po yung I can't sekretary think nila mga of kababayan. anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you, Mr. Chair. thank you. And may I reiterate, Secretary Yusek Fentabella, na So yun na nga mga kababayan, ito pong ginawa ngayon ng Senado, sana sabi ko nga, na sana po ay ganito po talaga. Dapat ay pagka mayroon pong hindi maganda na ginagawa po itong administrasyon, lalong-lalo na po ay para po sa mga mamayan na parang pinapahirapan po nila, aksyonan po nila kaagad. Katulad po dito mga kababayan. At
maganda po ito na sana po ay tuloy-tuloy na po na ganito po ang kailang gagawin pagka mayroon pong mga mali na ginawa, dapat suplahin talaga yan. Dahil pagka pabayaan po yan, talagang maninihasa po yung administrasyon na wala pong sumusupla. Dahil nga, pati ang mga mainstream media, wala din po mga kabayan, no? Wala din pong bumabanat. Meron pong si Ted Pailon, saka yung partner niya, si DJ Chacha, at saka yung Net 25 at yung Isaminay. Pero yung iba, parang buntot na lang po mga kababayan, no? Na kung ano po ang sinasabi ng Malacanang, yun lang po ang kanila din pong ilalabas sa kanila pong mga balita. Na wala pong mga pagtuligsa sa mga nangyayari po na kamalian po ng administrasyon. So talagang naninihasa po itong administrasyon dahil sa tingin po niya na wala pong mga parang umaalma sa kanila pong mga pinagagawa. Kaya ay maganda po para sa akin itong ginagawa po ng Senado ngayon na sana po ay tuloy-tuloy po, no, mga kababayan, na talagang wag po nilang tantanan ito para po ay gagawa naman po ng aksyon itong administrasyon kung paano po nila mabigyan ng solusyon ito. Dahil hindi po natin alam mga kabayan, baka sa susunod na linggo o araw aakyat na naman yung presyo po ng diesel at saka yung gasolina, o di ba? Di paano po mga kabayan ang atin pong mga bibilihin po araw-araw, lalong-lalo po yung bigas, mga asukar, mga yung pangailangan po natin araw-araw, siyempre, aakyat din po yung presyo niyan, mga kababayan. Dahil sila din po ay gumagamit din po ng mga diesel saka gasolina sa kanila pong mga transportasyon. So, di ba, mga kababayan? So, paano na po yung katulad po sa atin na mga ordinaryong mamamayan? Baka mangyari po ay mahirapan po tayo makabili dahil sobrang mahal na po, no? Na sana po ay umaksyon na itong administrasyon patungkol nga dito sa nangyayari po na crisis, no, mga kababayan. Na sana po yung pera na ilang trilyon po yun nung na nakaw sa flood control. Di ba, mayroon pong mga nagsauli. Sabi nga, mayroon pong mga nagsauli. Ilang billion po yung nasauli. Nasaan na po yung pera na yun? O nasaan po yung mga pera na hiniram po ng ating Pangulo? Yung bago pa lang po, no? Yan na loan po, mga kababayan. Saan po yung ginamit? Baka wala na po yun. At yun nga, di ba, mayroon din pong plano na niibinta po ng mga ari-arian po ng Pilipinas. Itong ating pong napakagaling po na Pangulo. So baka yun na po yung pangtapal, mga kababayan. Dahil nga sa yung pong pera, wala na ubos na. O malay natin, mga kababayan, no? Bakit ganito po, para bang hindi po nila ginawan po ng aksyon kaagad ito? Sa simula pa lang, di ba? So ilan na pong linggo yung nangyayari po na gera dyan po sa Middle East. Halos mag-isang buwan na po yan. Kaya ay lalo pong naiipit po ngayon tayo po na mga ordinaryong mamamayan. Sila walang problema, mayroon po silang mga pera, di ba? Kahit nga umabot pa ng siguro ng 1,000 yung litro po ng diesel saka yung gasolina, wala pong problema yan sa kanila dahil mayroon po silang pera. Yung pera po na kanila pong mga kinukupit, yung mga kickback po, mga kababayan, hindi po sila manghinayan dyan. Dahil hindi po nila yan pinaghirapan. Tayo po na mga mamayan ang naghihirap sa pirang yan.
So ngayon po, ganito lang man po ang aksyon na gagawin po ng administrasyon. Patuloy po na magdi-deny na wala pang krisis, hindi pa apektado ang ating bansa. So ayan naman po mga kababayan, no? Sana po ay tuloy-tuloy po, no, itong Senado sa kanila pong ginagawa ngayon na pagtuligsa nito nga sa nangyayari po ngayon, no, na crisis po sa ating pong bansa. At ito naman Kongreso, sana ay matauhan po yung mga congressman dyan, no, na wala pong ibang iniisip kung hindi yung impeachment ni BP Sara. Sana po ay tumulong po sila dito nga po sa usapin, no, ng krisis po ng ating pong bansa. So yan po mga kababayan, no, kung ano po ang inyong mga public opinion, komento patungkol nga dito sa ating pong napanood, no, na video patungkol nga sa nangyayari po, no, na krisis sa bansa. Paki-comment lang po sa ating comment section. At muli po ako ipagpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, na sana po ay paki-like na rin po itong video kung nagustuhan po ninyo, at paki-share na rin po mga kababayan. Maraming salamat po. At sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga ka-OFW, palagi mag-ingat, sana po tayo naroon. See you po sa this video po. God bless all of us.